Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galabi shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo regarding po ito sa natuklasan ni Attorney Claire Castro dito kay dating Pangulong Duterte ho, mga ka-action. Ang tindi din pala ni dating Pangulong Duterte, kaya hindi na po nakakapagtataka ang mga nangyayari at ang mga naipakulong niya. Grabe, ito po ay isang pag-amin ni dating Pangulong Duterte nung siya pa ay piskal. At siyempre, hindi lang siguro ito niya ginagawa nung siya pa ay piskal. Siyempre, nung siya naging mayor, naging presidente, ay ginagawa niya na ito. Kasi ito yung pinag-ano niya po, mga ka-action. At dito ko lang ho ito napanood kay Attorney Claire Castro. Kaya gusto ko lang ho na i-share sa inyo. Ito po yung paghimay-himay ng abogado ng bayan. Si Attorney Claire Castro. Highly recommended ko po, Batas with Attorney Claire Castro. Mayroon po itong subscriber na mahigit 200,000 ho, mga ka-action. Congratulations sa iyo, attorney. Ayan, sa hindi pa po nakapag-subscribe ha, highly recommended ko Batas with Attorney Claire Castro. Napakaganda po niya mag-explain ng mga bagay-bagay. At patas ho siya, wala siyang kinikatigan dito. Okay? So ito ho, mga ka-action, mga kakamping. Panoorin po natin si Attorney Claire. We planted evidence. We planted evidence. Oh no! Kasi maganda ito pag-usapan natin. Okay? Sige. Sige, partner, go. Yeah. Alright, bilang pastor. Actually, partner, parang Basta. 8 years ago na to, mga kayubi. Actually. Pero parang hindi ito nadala sa mainstream. Pakilang, baka kasi nalagay ito sa mainstream, pero otherwise kasi baka naging issue to kung naibalita. Lumabas lang to sa social media, partner. Yeah. Parang hindi pa video, hindi pa vlog, kundi parang ano lang, partner eh. News. Oo. Diba? Sige, ano yung news? 8 years ago. Eto, sige. Basahin ko po ang balita ha. Ito po ay plinablish noong August 21, 2016. So, bago lang ito. Kauupo lang niya. Oo, kumbaga Partner. mainit pa siya. Oo. Parang wala tayong iba na didinig kundi ang maganda niyang boses, partner. Oo, sige. Ang sabi niya, sabi ng dating Pangulo, when he was still a prosecutor, I want the law expert to come here and to count the numbers of deaths also incurred by government with his fingers to guide him how many deaths were caused. For the extrajudicial killing, they say, it's not the work of the police to be wrapping people with plastics and put them in the bag. That is not the job of the police. I just told him that one bullet will do. Why do you have to wrap it? Waste your time. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were, from where they came from. It was not until I was the favorite whipping boy of De Lima. She was for the longest time chairman of the Commission on Appointments, Philippines Republic. She was yakking, she never proved anything. When she became Secretary of Justice, she was yakking, accusing me. But she never also initiated any complaint, any accusation anywhere. She just simply loved talking in front of cameras and microphones. we first planted the intrigues so that we would know from where they came from.
Sabi Diba? ni dating Pangulo, the President, in his statements during the early morning press briefing, implied that this strategy is being used by the police now, but at the same time denied their involvement in extrajudicial killings. Oh. No. Diba, mga kayubi, ito sa akin. So, may natatandaan ba kayo kung na-news to sa mainstream? Diba? Parang wala eh. Kasi titignan ko, partner, wala nag-cover. Aha. Ha? Wala nag-cover. Walang GMA, walang ABS, walang Channel 5. So, hindi, wala eh. Parang kasi, di ba, inquirer lang sa sa Rappler press yata to eh. conference to eh. Sigurado baka may dati Hindi sana partner. meron ng video, partner. Oo. Saka medyo na-intriga na to, partner. So, mga kayubi, baka kung meron kayong na panood na to, pakisabi na napunta to sa mainstream, ha? Okay, kasi 2016 pa. Pero partner, for a lawyer and president at that time, sabihin at umamin na nung panahon niya, na fiscal siya, nagtatanim siya ng ebidensya. Ibang klase yun, partner. Diba? Ano ang gusto mong iparating sa mga kagaya naming lawyer na dapat pa ba kaming maniwala sa mga fiskal kung sila ay gagaya sa ginagawa mong pagpaplanta ng ebidensya sa mga naaakusahan? Hindi kayo naawa doon sa naaakusahan na pinaplantahan lang ng ebidensya? Diba? So, alam niya yung gawi. Sabi niya, siguro, kasi dito parte, tingin ko, ang dinidinay niya rin dito na he's involved in the extrajudicial killings. Tingin ko yun ang gusto niya i-deny. Kaya ang tinuturo niya nga yun dito, yung ibang mga pulis, kasi sabi niya, di ba, ito strategy na to, ang ginagamit ngayon ng mga pulis. That's 2016, ha? Pero i-deny nila na involved sila sa extrajudicial killings. So, alam niya yung style. Di ba? At saka ikaw being a lawyer na umamin na nagpaplanta ng ebidensya, lahat kaya mong gawin. Fiscal ka pa lang nun. Hindi ba yung paglabag? Paglabag yun, partner. No. Diba? At that time, fiscal ka pa lang. Ganun nakalakas ang loob nyo. Sabi niya, we arrested persons, but we released them. At ituturo nila dun sa... Oo, para bang, ang Oo. nagturo sa'yo si A. Oo. Tapos ngayon si B ngayon na ipinakulong nyo, hahandingin niya si A? Para patayin niya si A? O tapos sasabihin nyo ngayon, ay, ang pumatay niya si ganyan. Gumawa talaga kayo ng intriga at senaryo. Gumawa kayo ng kwento. 'Di ba? So ngayon, pag tagni-tagniin natin to, partner, sanay siyang gumawa, nagpaplanta siya ng evidence. Anong ginawa nila sa kaso ni ni Senator Leila de Lima? Naninindigan ng Malacanang na may matibay na ebidensyang magdidiin kay Senadora Leila de Lima kaugnay ng pagiging umano'y protektor ng illegal drug operation sa New Bilibid Prison o NBP. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar, hindi pangkaraniwang tao si Senadora de Lima kaya hindi basta na lamang aakusahan ni Pangulong Duterte na walang sapat na ebidensya. Ayon kay Andanar, Kung sanay siya na nagpaplanta ng ebidensya. O, tandaan natin yung kwento kay Senator Leila de Lima. Puro bibig yun. Walang ebidensya yun na may tangible na ebidensya. Binawi nga uli sa lahat partner eh. A Muntinlupa court affirms its decision to allow former Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos to testify and recant his allegations against former Senator Leila de Lima. The latest decision also stems from the prosecutor's appeal to deny Ronnie Dayan's motion to recall Ragos. In May, Ragos, who was the Justice Department's star witness in the cases against de Lima, retracted his accusations. Ragos said he was forced to invent the story upon the instructions of former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. On September 30, Ragos was supposed to testify in a hearing for de Lima's case, but was disallowed after the prosecutors filed the appeal. In its latest decision, the Muntinlupa court says the recantation of Ragos should be tested in court. 7 more convicts who served as witnesses in the drug charges against former Senator Leila de Lima recant their testimonies. De Lima filed a manifestation before the Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 on Tuesday, November 21, saying she has received a letter from the convict witnesses expressing their intent to recant. In the letter, the convicts say their participation as witnesses against de Lima was, quote, initiated by undue compulsion and influences.
Unlike the star witness Rafael Ragos, who had earlier recanted, the convicts do not name the people who allegedly forced them to testify against De Lima. The convicts say they faced unimaginable threats to their lives, which led to their forced participation as witnesses. The convicts also request the court to order their transfer to another facility for their safety and security. The former senator was in jail for almost 7 years before being granted bail on November 13. Oh, Yung kanilang ginawang salaysay. di ba? So, paano yan? Paano yan? Ito pa, partner. Kasi, minsan ko to na content. Di ba sabi ko nga sa'yo, kasi nadinig ko, doon sa Gikan sa Masa, na ini-interview sila, na ito nga si Pastor Kibuloy, nagpapasalamat kay Pangulong Duterte, na siya yung lumalakad ng kaso. Unang-una, itong property na to, which is 38 tax, sa panahon ni ERA, this is supposed to be sequestered by the government of the airport. Sabi niya yan, wow. Napigilan yung presidente at narapili ang kingdom. Nandito ngayon. Yung pangalawa, yung Fair Mountain, nagkakapitan ng problema ito about conversion. Dinimanda ako ng illegal conversion of land. Hindi ko maramang patas na yun. Napigilan ko ako ng 6 years kung convicted. Si Mayor din ang lumakad noon. Nagpili siya lumakad at pinuntahan ang lahat ng mga dapat puntahan. And I was on the brink of being put to jail. And Mayor was there. I was in Hawaii at that time. Sabi, ako very concerned na ako sa property doon. Kasi ano naman yun ang inala ko sa tatay ko, hindi ginawa ko Fair Mountain. Nagtayo ako ng mga bahay ko pa sa workers. Kalaban pa ng gobyerno, hindi ko alam. Illegal conversion daw of farming land. Hindi ko alam yun. Basta sa akin, tinuloy yung aking intention. Hindi ko alam. So, Mayor ang nagtulong sa akin. I was in Hawaii that time kasi nag-ministry ako. Tinawagan niya ako. Sabi niya, Pastor, ikaw ang bahala kay Jesus Christ. Ako ang bahala kay Judas dito. So, yun ang tulong niya. And also, on many occasions sa Glory Mountain, nagkaroon din ako ng issue doon sa mga NPA, sa mga katutubo ng niloko ng mga NPA. Mayor, without telling me, pumunta siya doon sa mga concern ng mga katutubo. At inapish niya sila na hindi ganyan si Pastor. Hindi ganyan ang intention natin. Hanggang nagkasundo na kami ngayon, may fish na kami. Kaya ginawa ko nga akong dato pamulihan ng mga katutubo natin kapatid. At marami pang bagay ang nangyari na si Mayor bilang Mayor dito, bilang kaibigan ng kingdom, kundi talagang tagapagtanggol. In this time, na ako nagkaroon ng mga problemang ganito at merong mga through the grapevine, merong mga bulong-bulungan na gusto magawin yung property nito, naging concern na ating Mayor, naging man humingi ng tulong sa kanya. Pero siya talaga nagsabi, Pastor, tulungan kita. Gawin mo kung administrate of mga legal properties ng kingdom. Buong kingdom sa buong Pilipinas. Kaya kayo, kung nag-ambition kayo, sabi ni Mayor, kahit dahon, pag humawak kayo dyan, kailangan mag-permission kayo sa kanya. Kahit isang bakal hawakan niyo dyan sa gate, magkakasala kayo. Mga criminal cases. So, tapos ang sabi ng iba sa akin, siyempre, kinuntat ko yun, nadinig ko Para bang, ako pa daw yung walang basihan. Na parang ako pa yung ob na lawyer na walang kaso. Kasi yun yung tingin ko. Ano ba daw klase ng paglakad ng kaso? Aba, sa Pilipinas, pag sinabi mong lakarin ng kaso, alam mo yun. Diba? Iba yung legal na proseso, iba yung sinabing nilakad yung kaso. So, bahala ka lang mag-isip kung paano yan nilakad. Pero ikukulik ko ngayon yung paglakad ng kaso pabor kay Pastor Kibuloy para makaiwas na makulong na 6 years sa pagpaplanta ng ebidensya na to. Kung kaya magplanta ng ebidensya ni Pangulong Duterte, ayos sa kanya. Mga kayubi, hindi to gawa. Nasa news to. Diba? Kung kaya niya magplanta ng ebidensya, kaya niya rin magtanggal ng ebidensya. Pabor sa kikilingan niya. Diba? So, paano yan? Diba? So, hindi ba ito nakakahiya? Kasi at that time, August 21, 2016, kakapanalo pa lang niya. Kaya lahat ng tao, lahat na naniniwala sa kanya, hindi na napapansin ko ano yung mali sa kanya.
Aminin natin yan mga ka-UB. Kasi sabi ko nga ako, Duterte ako eh. Ayoko naman sabihin na budol ako, nabudol ba ako? Hindi ko alam, siguro. Kasi partner, lahat ng mga jokes niya, aminin to mga ka-UB. Aminin natin to. Pati ang joke ng pagsasamantala sa babae. Tinatawanan natin, tinatanggap natin. Meron siyang video partner, hinabol niya ng halik yung babae. Ayaw nung babae. OFW ba yun? No, hindi pa siya OFW. Oo. Para siya isang Dito photo lang. ops Oo. na Iba dinidikit din niya yung mukha niya. OFW na Iba umakyat yun din eh. at hinalikan siya. Yes, iba Oo. yon. So, dinidikit niya yung mukha niyang pilit doon sa babae. Oo. Pero nagpa-photo ops lang to. Pagkadikit niya ng mukha niya, partner, hinalikan niya pa. Umiwas yung babae kaya na parang tawag doon, napatihaya. Kasi iniiwas. Hinabol niya pa ng halik yun. Alam mo sabi ng mga tao sa paligid niya, swerte ka, hinalikan ka ng Pangulo. Diba? Diba? Yun yung nagiging thinking natin. Porket Pangulo, kung ayoko magpahalik dahil ayoko. Diba, invasion mo yun na ng aking safe, space ko eh. Diba? Bakit mo yun bakit mo yun i-violate? Dahil Pangulo ka? Kasi ang daming ang nag-idolize sa kanya dati, partner. Oh. Kaya nga Oo. dati, 2016, tingin ko, kaya hindi ito masyado na pansin. Kasi lahat ng sinasabi niya sa atin, lahat, basta pagdating sa war on drugs, oo tayo ng oo. Ang galing. Parang ganun. Saludo sa kanya. Saludo, na hindi napapansin na meron siya nilalabag na mga batas. Diba mga kayubi? So, diba, para ito, aminin niya ng 2016. Diba? Noon pa lang dapat unconstitutional na to, partner. Inamin niya na. Tapos, di ba, pansinin niyo mga kayubi, inamin niya din yung marami siya napatay. May napatay siyang 3. Tapos, biglang all of a sudden, sasabihin joke. Hindi naman lagi nagjo-joke si Pangulong Duterte. Matatapos na lang yan, magsasalita na lang mag-joke pag nagiging critical yung mga pagpuna sa kanya. Di ba? So, hindi ba nakakaano to? 'Di ba? Kaya nga pag pinagsama-sama mo lahat ang revelation na to ng 2016 at itong revelation lang nito partner ng 2024 ni Pastor Kibuloy na lumalakad ng kaso si Pangulong Duterte. Ano na ang ginagawa nila sa mga basher nila nung panahon na pangulo siya? Sabi mo nga, partner, galing na mismo, 'di ba? Doon sa tao na 'yon. So ano na rin ang may ano ba rito, partner? Pwede bang gawin ang kinauukulan dyan? Lalo tigit yung tama ba? Korte Suprema o Department of Justice? Tingin ko, partner. Oo. Especially yung mga ngayon, yung mga idadamay yung mga pagmumura niya talaga. Ano na yun? Act unbecoming of a lawyer talaga yun eh. Oo. Well, anyway, kahit naman siya ma-disbar, mga kayubi, wala siyang pakialam doon. Di naman siya yumaman sa pagiging lawyer niya eh. Mas yumaman naman yata sila. No, ayoko sabihin. Mas mukha naman mas naging okay ang buhay niya nung siya ay politiko na. Kung lawyer na siguro, hindi naman siya magkakaroon ng influence ng ganyan, di ba? Oo. So, wala siyang pakialam siguro kung matatanggalan na siya. Hindi naman siya nagpapatawag na attorney. Oo. Mayor naman eh. Di ba? Ay, hanggang bukas. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Susunod na po ang The Secret of Health. Ako naman ang inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang lahat na nabisto ni Attorney Claire Castro dito kay dating Pangulong Duterte. Grabe, no? Ang saklap, no? Ng mga plantidan nito ni dating Pangulong Duterte. Ayan na, aminado po siya. Nagtatanim siya ng mga ebidensya. Di ba? Kaya kawawa po si Attorney Laila de Lima kung ganyan pala si dating Pangulong Duterte.
ang buong akala ng mga DDS ay talagang napakahiro at napakahusay ng dating Pangulong Duterte. Pero ito po, lumalabas din ang totoo. Di ba? Tanim, ebidensya. Oh, siya na mismo ang nag-amin ha, na plantidan niya. Oh, ayan. Butata ka ngayon kay Atty. Claire Castro. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Atty. Claire, sa pag-required mo sa akin na i-upload ang inyong video at bigyan ng reaction, ha? Ayan, highly recommended ko muli si Attorney Batas with Atty. Claire Castro ang kanyang YouTube channel. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe naman po. Maraming salamat po, no? So, unti-unti na po lumilinaw sa atin lahat, mga ka-action, kung bakit ganito na lang ka-depensa si dating Pangulong Duterte sa tuwing siya ay may mga issue, di ba? Pero titingnan ho natin kung ano talaga ang magagawa niya sa problema dito na kinakaharap niya sa ICC. Naku po, kung totoo man na kayo ay gumaganyan sa mga ano nyo po, Diyos na lang ang bahala sa yung maghusga, dating Pangulong Duterte. Grabe, no? Matindi din si Atty. Claire Castro, nahalungkat pa niya. Kaya maraming salamat, Atty. Claire Castro, ha. Nahalungkat mo pa ang hindi dapat mahalungkat, palakpakan niya. Ayan. So yun lang ho, mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Ngayon alam nyo na kung anong klaseng Duterte, kung anong klaseng dating may Pangulong Duterte tayo, di ba? O ayan, alam na alam nyo yan. O ano ngayon ang masasabi nyo, mga DDS? Ano ang magiging panangga nyo dito kay Atty. Claire? Ito, pag mapanood naman ito ni Banat Bay, tamimi naman si Banat Bay, tama lang na i-play ang video ni Atty. Claire kag nagpamisaw-misaw na siyang mata, no? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.